Tanghaling tapat na may pumaradang sasakyan sa tapat ng gate ng bahay. Dali-dali siyang lumabas at kaagad namang inabot ng isang babaeng paper bag na siyang kaagad niya namang tinanggap. Nag-thank you pa nga siya pero wala siyang narinig na kahit na anong salita mula dito. Umalis din naman kaagad ito at kaya pumasok na siya sa loob ng bahay. Saktong pagkapasok niya ng bahay siyang pagtunog naman ng telepono sa living area. Dali-dali niya sinagot yon at hindi niya malaman kung matutuwa ba siya lalo na at si Rovan ang nasa kabilang linya. Rovan? Mahinang bigkas niya sa pangalan nito nang mabosesan niya to. Mireya, Han, parating ng mga gwardya ng bahay ngayon para magbantay. I hope you don't mind. Seryosong sagot nito mula sa kabilang linya. Ha? Talaga? Oo naman. Kung para sa proteksyon ng bahay, why not? Seryosong sagot niya dito. Thank you, Mireya. Oh, by the way, pwede mo ba kaming ipagluto ng pagkain para mamayang gabi? Parating kasi kami mamaya at may kasama ako. Seryosong sagot nito sa kanya. Hindi niya naman maiwasan na magtaka. Ito kasi ang kauna-unahan na pagkakataon na nag-request to sa kanya na magluto siya eh. Okay, anong gusto mong pagkain? Para mai-ready ko na. Sagot niya naman kagad dito. Anything na masarap, Han. May mga frozen goods sa ref. Pwede mong i-check ngayon. Seryosong sagot nito na siyang kaagad niya namang sinang-ayunan. Okay, ako nang bahala. Teka lang, ilang tao ba ang bisita mo? Para naman alam ko kung gaano karami ang lulutuin ko. Muling tanong niya dito. Isa lang naman, Han. So good for 2 or 3 persons na lang ang iluluto mo. Pasensya ka na talaga, Han, ha? Alam ko mahirap magluto pero sana isipin mo na muli nito na lang ng isang paglalambing. Wika na siyang ikinangiti naman niya. Kapag mga ganitong salita ni Rovan, hindi niya talaga maiwasan na makaramdam ng kilig eh. Kakaibang kiliti sa puso ang nararamdaman niya kaya naman alam niya sa sarili niya na mahal niya na talaga itong si Rovan. Sige na Han, tatapusin ko ng pag-uusap natin. I-check ko na muna ang freezer at titinan ko kung ano pwedeng lutuin. Wika niya dito kahit nang totoo gusto niya na pang marinig ang boses nito. Ewan niya ba, kakaibang saya kasi talagang nararamdaman niya sa tuwing kausap ito eh. Sure Han, take your time. I love you. Bikas pa nito na labis na nagpakilig sa kanya. I love you too Han. Sagot niya na naman din kaagad na hindi mawala-walang ngiti sa labi niya. Sa isang iglap, biglang nagwaglit sa isipan niya ang pinag-usapan ng babaeng tumawag sa kanya kanina. Mabilis ang hakbang na naglakad siya patungo sa kusina. Tinignan ang laman ng ref at hindi niya mapigilan na mapangiti nang makita ang frozen goods. Marami yun kaya mabilis siyang naglabas ng mga lulutuin niya. Ilang saglit lang at naging abala na siya. Saktong katatapos lang niyang magluto nang marinig niyang pagtunog ng telepono. Halos patakbo siyang naglakad pabalik ng living room para sagutin ang tawag na matigilan siya. Ang paper bag na padala sa kanya ng estranghero nandun pa rin. Tuluyan niya nang nakalimutan dahil sa sobrang pagiging abala niya. Hindi niya tuloy mapigilan na mapailing bago niya sinagot ang tawag. Yes, Han, ikaw ba yan? Bigkas niya. Ako to. So, kamusta? Nakita mo na ba? Hindi si Rovan na nasa kabilang linya, kundi ang babaeng kaboses ni Leticia. Hindi niya tuloy maiwasang mapakagat labi. Ikaw pala, thank you nga pala sa ipinadala mo pero hindi ko pa nabubuksan eh. Naging busy kasi ako sa pagluluto. Seryosong sagot ko sa kanya. Pagluluto? Why? Kailan pa naging uso sa bahay na yan na magluto? Look, pinsan ko si Rovan at galit siya kapag may naamoy siyang mga pagkain sa buong paligid. Seryosong sagot nito sa kanya. Look, hindi sa tinatakot kita Mireya. But kung kaya mo pa, mabuti pang umalis ka na sa bahay na yan. Layuan mo na siya dahil kahit napinsan ko si Rovan, hindi ko siya kakampihan sa ginagawa niya sa'yo. Wala siya sa lugar para maghiganti dahil wala ka namang kasalanan eh. Muli nitong sambit. Anong ibig mo sabihin? Sino ka ba talaga? Ano bang pinagsasabi mo? Seryosong tanong niya din dito. Hindi na importante na malaman mo kung sino ako. Pero gusto ko sabihin sa'yo na kung ano man ang malalaman mo, wag na wag kang panghihinaan ng loob. Harapin mo pa rin ang buhay na puno ng dignidad. Seryosong sagot nito. Naguguluhan na naman siya. Alam niya kasi na may laman ang lahat ng mga sinasabi nito, pero siya itong tanga na ayaw makipag-cooperate. Muli siyang napatingin sa paper bag bago siya malakas na napabuntong hininga. Kaya lang, bago siya nakapagsalita ulit, naunahan na siya nito. I have to go.
Sana dumating ang oras na muli tayong makikita, Mireya. Siguro sa ngayon, ito na munang huli nating pag-uusap. Kailangan ko na kasing umalis eh. Muli nitong wika, tuluyan na itong nawala sa kabilang linya. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang damputin ng nasabing paper bag at nagpa siyang maglakad paakyat patungo sa kwarto. Tapos na siyang magluto at mamaya niya na lang isiset ang table. Tutal naman, maaga pa. 3:00 pa lang ng hapon. Pakiramdam ni Maria, bigla nalaki ang ulo niya sa kanyang mga nakita. Paano ba naman kasi? Hindi lang cellphone ang laman ng nasabing paper bag, kundi mga larawan niya. Iba't ibang larawan at iba't ibang kuha. Paano nagkaroon ako ng ganitong mga larawan? Wala sa sariling bigkas niya. Wala sa sariling napatitig siya sa banyo, kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi kayang tanggapin ng puso't isip niya na ang lalaking labis niyang minahal ay nagawa siyang lokohin. Halos karamihan kasi sa kuha ng mga larawan ay sa loob ng banyo eh. Naliligo siya, hubot-hubad. Hindi niya na mapigilan na mapahagulhol ng iyak. Ganyan lang lubos na napatunayan na totoo nga ang sinabi ng babaeng kausap niya na kailangan niya nang umalis ng bahay na ito bago pa mahuli ang lahat. Mula sa loob ng paper bag, nilabas niya na ang cellphone. Nakasetup na ito at bubuksan niya na lang at yun na nga ang mabilis niyang ginawa. Halos malaki ang ulo niya sa gulat nang tumambad sa mga mata niya mga X-rated videos na siya mismong bida. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita, kasabay ng paghagulhol niya. Hindi niya matandaan ang mga videos na to pero mukha niyang nasa palabas. Hindi siya yon pero bakit mukha niyang nakabalandra? Muli siyang naluha. Edited videos pero malaking epekto yon para masira ang kinabukasan niya. Oo, tanging si Rovan lang naman ang nakakasex niya eh. Dito lang din sa bahay ni Rovan siya naliligo. Naguhubat at sa kama lang ito natutulog. Hindi niya alam kung anong iisipin niya. May tao na gusto siyang siraan? Si Rovan? Si Rovan ba? Kung si Rovan, bakit? Anong kasalanan ko para gawin niya sa akin to? Sa naisip niyang yun, mabilis siyang tumayo. Halos patakbong naglakad palabas ng kwarto. Tama ang babaeng kausap niya. Hanggat may oras pa, kailangan niya nang makaalis ng bahay na ito. Hanggat may oras pa, kailangan niya nang lumisan. Nasa bahay lang din na itong taong gusto siyang sirain. Kaya lang, paano siya makakaalis kung sa paglabas niya pa lang ng bahay, kaagad na bumungad sa mga mata niya mga gwardyang nasa gate. Hindi lang 2 kagaya ng dati kung hindi 5 na sila. Ang 2 sa kanila ay binubuksan ng gate dahil dumating na si Rovan. Yes, si Rovan, dumating na siya. Tuluyang huminto ang sasakyan at bumabato na kaagapi ang sinasabi nitong bisita. Isang babae. Isang napakagandang babae. Feeling niya bigla siyang nanghina. Lalo na't nakita niya kung paano titigan ni Rovan ang nasabing babae. Lalo na't nakita niyang masayang ngiti na gumuhit sa labi ng nasabing babae. Naglakad ito palapit sa kanya. Gusto niya sanang umalis pero hindi naman siya makakilos. Para siyang biglang ipinako sa kanyang kinatatayuan. Bigla din yatang nanigas lahat ng muscles sa katawan niya. Oh, you're kasambahay? Narinig niya pang tanong ng babae kay Rovan. Hindi niya mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao at puno ng hinanakit na napatitig siya sa binata. Nakita niyang naglalarong ngiti sa labi habang nakatitig din ito sa kanya. Hindi niya mapigilan ang maluha. Yeah, lahat ng kailangan mo pwede mong iutos sa kanya, sweetheart. Narinig niyang sagot nito. Oh really? Pero paano ko siya uutusan kung ganito parang she looks sad, sweetheart? Nakangiting sagot ng babae dito. Hindi niya na mapigilan pang maikuyom ang kanyang kamao. Napatras siya at mabilis na naglakad pabalik sa loob ng bahay. Hindi niya nakaya. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero feeling niya napaikot yata siya eh. Feeling niya, kinuha lang ni Rovan ang loob niya at pagkatapos noon tiniraydor na siya nito. Mabilis siyang bumalik ng kwarto at hindi niya mapigilan na mapahagulhol ng iyak. Muli siyang napatitig sa mga larawan na nagkalat sa kama. Mga larawan na pinagpistahan na pala sa social media. Ngayon niya lang lubos na napatunayan ng lahat ng saya may hangganan pala. Hindi totoo ang kwentong fairy tale na may happy ending. Hindi totoong forever, lalo na't ang lalaking labis mong pinagkakatiwalaan ay kaya ka palang lokohin si isang iglap lang. Isang malakas na iyak ang kumawala sa lalamunan niya. Gusto niyang sumigaw para sana maibsan ang sakit ng puso na nararamdaman niya ngayon. Gusto niyang magwala. Ano ba? Ano bang kasalanan ko? Naging mabait naman akong tao ah. Naging mabait naman akong citizen ng bansa na ito pero bakit?
Sobrang sakit ng balik sa akin ng tadhana. Ito ba ang sinasabi nilang pagmamahal? Na pagkatapos ng saya ay kailangan mong lumuha ng dugo dahil sa matinding pigati. Nasa ganun siyang wisyo nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Niluwa si Rovan at nagtamang kanilang mga paningin. Ano nangyari? Seryosong tanong nito sa kanya. Hindi niya mapigilan na mapaismid at mabilis niyang pinunasan ng luha mula sa kanyang mga mata. Kailangan mo pa bang itanong yan? Anong ginawa mo, Rovan? Bakit? Umiyak niya tanong dito. Napansin niya na tigilan to, napatitig sa mga larawang nagkalat sa kama kasabay ng pagkuyom ng kamao nito. Ginagawa ko ng lahat para ma-delete ang mga larawan na yan. Hindi mo dapat bigyan pansin ng mga bagay na alam mong makakasakit lang sa kalooban mo. Seryosong sagot nito. Delete mo ang mga larawan na yan pagkatapos mong ikalat? Sa palagay mo ba, maniniwala ko sa Rovan? Seryosong tanong niya dito. Napansin ko saglitong natigilan, tumitig sa kanya sabay iling. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Dahil alam kong hindi kita mapipilit na paniwalaan ng mga sinasabi ko ngayon. Seryosong sagot nito at pagkatapos sabihin ng katagang yon, muli itong naglakad palabas ng kwarto. Aalis na ako dito. Hayaan mo na akong makaalis. Pahabol niyang wika. Napansin niya na patigil sa akmang paglabas ng kwarto si Rovan. Muli siyang binalikan at seryoso siyang tinitigan sa mga mata. Hindi ako pumapayag, Mireya. Dito ka lang. Kung ano man ang iniiyak mo ngayon dyan, aayusin ko yan. Aayusin? Gusto mong bilugin ang ulo ko, hindi ba? Sa palagay mo ba, maniniwala pa ako sa'yo? Seryosong sagot niya dito. Mireya, seryosong wika nito. Umangat sa ere ang kamay nito at patungo yun sa kanyang pisngi, pero mabilis siyang umiwas. Sa isang iglap, biglang naglahon tiwala niya dito kay Rovan. Oh, by the way, may mga videos din na nagkalat sa mga site na mukha kong nakalagay. Bakit? Sa tuwing nagtatalik tayo, hindi na lang yun ang kinukuhanan mo? Gumastos ka patuloy sa mga editor para lang magmukhang kapanipaniwalang lahat. Muli niyang bigkas habang puno ng pait sa mga mata na tinitigan niya ito. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong nito. Hindi siya sumagot kaya mabilis nitong dinampot ang phone na nasa ibabaw ng kama. Shit, sinong may gawa nito? Galit nitong tanong sa kanya. Mapakla siyang tumawa. Ganyan niya lang lubos na nakita kung gaano kagaling magkunwari. Si Rovan. Pang-famas ang aktingan na akala mo gulat na gulat eh. Kung hindi ko pa nakita ang mga larawang kuha sa mismong banyo ng kwartong ito, baka maniwala pa ako na wala kang kinalaman ng lalaking to eh. Tama na, Rovan. Basang-basa na kita. Sa palagay mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Seryosong sagot niya dito. Saglit itong natigilan. Napansin niya kung gaano kaseryoso ang mukha nito bago dahan-dahan na naglakad palabas ng kwarto. Aayusin ko to. Magtiwala ka sa akin. Seryosong wika nito bago nito tuluyang isinara ang pintuan ng kwarto. Hindi niya na napigilan pang sarili niya at mabilis niyang dinampot ang unan at binato sa nakasara ng pintuan. Aayusin? Aayusin mo isang bagay na alam kong ikaw ang may gawa. Shut ka, Rovan! Galit niyang sigaw. Wala sa sariling napasabunot siya sa sarili niyang buhok. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap, biglang naglaho ang tiwala niya para sa lalaking akala niya magiging kakampi niya na habang buhay. I hate you. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito sa akin, Rovan. I hate you. Galit niyang sigaw. Mula sa pagkakaupo sa kama, mabilis siyang tumayo. Naglakad siya papasok ng banyo at nililibot ang paningin sa buong paligid. May kamera sa banyo na to. Nasaan? Nasaan? Galit niyang sigaw. Lahat ng mga gamit na nakita niya ay pinagdadampot niya at pinagbabato. Gusto niyang magwala sa matinding galit. Nasaan ang kamera sa lintik na banyo na to? Nasaan? Galit niyang sigaw. Sa tindi ng emosyon, wala sa sarili na pasalampak siya sa mismong sahig ng banyo. Naramdaman niya pa ang mga pagkahiwa ng binti niya dahil sa matalim na bagay na sumayad doon, pero hindi niya yon inilintana. Masama ang loob niya at para bang mas gusto niya na lang na mamatay kaysa sa ipagpatuloy ang buhay niya. Alam niya kasi sa sarili niya kung gaano kalaking impact sa buhay niyang mga larawan at videos na nagkalat na sa social media. Wala na siyang mukhang maihaharap pa na kahit kanino. Wala na siyang mukhang maihaharap lalong-lalo na sa mga magulang at kapatid niya. Gusto ko na lang na mamatay. Tama, mas gusto ko na lang na yun ang mangyari sa akin kaysa ganito.
Now I know kung bakit nagawang magpatiwakal ni Leticia. Just because masakit pala talagang mabigo. Masakit pala talaga. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Akmang muli siyang tatayo mula sa pagkasalampak sa malamig na tiles ng banyo na bigla siyang natigilan. Feeling niya kasi biglang umikot ang paningin niya eh. Nahihilo siya at bago pa siya tuluyang nakatayo, namalayan niya ang unti-unting pagdilim ng kanyang kapaligiran. Tuluyan ng hindi alintana ng katawan niya ang malamig na tiles ng banyo habang ang hindi niya namalayang sugat sa kanyang binti ay patuloy sa pagdurugo. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nawala ng malay pero nagising na lang siya na maayos na siyang nakahiga sa kama. Sa unang pagmulat ng kanyang mga mata, ang nag-aalalang mukha ni Rovan ang una niyang nasilayan. Sa isang iglap, muling bumalik ang masasakit na alaala na nangyari. Mga nalaman niya bago siya nawala ng malay. Biglang dagsa ng sakit sa kalooban ng naramdaman niya. Ilang saglit din siyang napatiti kay Rovan bago siya nag-iwas ng tingin dito. Kumustang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? May masakit ba sa'yo? Bakas ang pag-aalala sa boses na tanong nito sa kanya pero parang walang narinig na mabilis tong bumangon. Akmang bababa na sana ako sa kama nang makaramdam ko ng paghawak niya sa balikat ko. Mireya, kailangan mo magpahinga. Nakita na lang kita sa banyo na walang malay tao at saka may sugat ka sa binti mo na dapat pa nating pagalingin. Narinig niyang sambit nito pero parang walang narinig na napatingin siya sa pintuan ng silid. Sumalubong sa paningin niyang babaeng kasama nitong si Rovan kanina. May ngiting nakaguhit sa labi na naglalakad to palapit sa kanila. Hi, my name is Feliz. Kamustang pakiramdam mo, Mireya? Nakangiting wika nito sa kanya. Hindi pa rin siya umimik. Wala siyang ganang makipag-usap kahit na kanino. Wala din siyang panahon na makipagplastikan at lalong wala siyang balak na magtiwala pa kahit na kanino. Nadala na siya. Masakit matraidor at ayaw niya nang mangyari ulit sa kanya yon. Kumusta siya? Hindi naman naapektuhan ng ulo niya dulot na nangyari sa banyo, hindi ba? Narinig niya pang tanong ni Rovan dito. Hindi niya mapigilan na mapaismid. Tuluyan na siyang bumaba ng kama pero muli siyang hinawakan ni Rovan sa kamay. Mireya, hindi ka pa okay at saka hindi ka dapat magkikilos ngayon lalo na dapat ay mas alagaan pa natin ang iyong kalusugan. Nakangiting wika nito sa kanya. Matalim niya lang itong tinitigan at mabilis na tinabig ang kamay na nakahawak sa kanya. At nang mabitawan siya nito, mabilis ang hakbang na naglakad siya patungo sa pintuan ng silid. Nakaramdam siya ng pagkirot ng sugat sa kanyang binti pero ayaw niya nang bigyan ng pansin yun. Wala na siyang panahon pa na damhin yun dahil wala siyang ibang gustong gawin ngayon kung hindi ang makaalis sa bahay na to. Ang makalaya mula kay Rovan. Saan ka pupunta? Mireya, alam kong galit ka sa mga nangyari. Pwede naman natin itong pag-usapan, hindi ba? Please, kung masama ang loob mo, sabihin mo. Para naman alam ko kung anong gagawin ko. Nakikiusap nitong bigkas sa kanya pero blanco mga matang tumitig lang siya dito. Bitawan mo ko. Walang emosyon sa boses na wika niya dito. Pigil niya na din ang sarili niyang maluha. Han, ano ba? Makinig ka naman sa akin oh. Kung galit ka, pwede mo sabihin sa mismo pagmumukha ko. Para naman. Sinabing bitawan mo ko eh. Ano ba? Galit niya ng sigaw dito. Napansin niya na tigilan to. Tulala na napatitig sa kanya. Gusto ko nang umalis sa lugar na ito, Rovan. Kaya pwede ba? Pwede ba? Hayaan mo na ako. Galit niyang sigaw dito, kasabay ng pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Han, ano bang sinasabi mo? Of course, hindi ko mapapayagan na umalis ka. Hindi pwede. Seryosong mukha na sagot nito sa kanya. At bakit hindi pwede? Gusto mo pa bang gumawa tayo ng live videos na pwede mong i-post sa lintik na porn site na yon? Ha? Yun bang gusto mo? Galit niyang sigaw dito. Hindi niya naalintana pa ang luha sa kanyang mga mata. Sa nalalabo niyang paningin, napansin niyang kislap ng galit sa mga mata ni Rovan habang nakatitig sa kanya. Sinira mo ng buhay ko. Wala na akong mukhang maiharap pa sa kahit na kanino. Ano pa bang gusto mo, ha? Ano pa bang kasalanan ko? At bakit mo ko pinaparusahan ng ganito, Rovan? Ano? Galit niyang muling bigkas sa kabila ng kanyang paghikbi. Naramdaman naman niya ang mabilis nitong pagyakap sa kanya pero malakas niya itong itinulak. Tuluyan na nasirang tiwala niya para dito at alam niya sa sarili niyang mahirap nang maibalik yun. Ang dating masaya nilang pagsasama ay alam niyang hindi na madudugtungan pa kahit na kailan.
Wala na kasing ibang nararamdaman sa puso niya ngayon kundi matinding galit eh. Galit sa isiping nagawa siyang lokohin ng lalaking labis niyang pinagkatiwalaan. Han, I am sorry sa mga nangyari pero hindi mo dapat isisi sa akin ang pagkalat ng mga larawan na yun. Hindi ako ang... No, no, tama na! Pwede ba? Tama na, Rovan! Hindi ka pa ba napapagod sa patuloy na pagkukunwari mo sa akin? Nakakainis ka na eh. I hate you! Galit niyang sigaw dito. Ramdam niyang panginginig ng laman niya dahil sa matinding galit. Kahit nga ang paghinga parang nahihirapan na din siya. Dahil sa matinding emosyon. Gusto niyang sumigaw para kahit papano maibsan naman ang kahit na konti ang paninikip ng dibdib niya. Aalis na ako sa bahay na to at ayaw na kitang makita pa kahit kailan. Huling sinabi niya kay Rovan at mabilis na siyang naglakad patungo sa pintuan ng kwarto. No, hindi ako papayag. Ngayon pa ba? Ngayon pa talaga aalis kung saan nasa sinapupunan mo ng anak natin? Sambit naman ni Rovan na labis na ikinagulat. Pakiramdam niya ay biglang namanhid ang buo niyang katawan. Napahinto siya sa paghakbang, kasabay ng pagkapa niya sa impis niyang tiyan.